The VA Radio is a dynamic new platform designed specifically for virtual assistants and freelancers. It features engaging segments covering a variety of topics relevant to the community, including productivity tips, industry trends, and personal development. Listeners can enjoy a mix of video content, podcasts, and collaborative discussions, fostering a vibrant space for sharing ideas and networking. Tune in to enhance your skills, connect with fellow professionals, and stay inspired. VA Radio, where you wanna be. Halina't pakinggan ang mga kwento ng mga pangarap na natupad at mga hamong nalampasan. Kwentong VA. Dito nagsisimula ang tunay na tagumpay. Alright, good evening everyone. So I hope okay naman yung ating live tonight. Medyo nagkakaroon lang tayo ng konting mga technical issues and problems, but bear with us and syempre tutukan niyo po kami ngayon sa Kwentong VA ng VA Radio. So tonight, another Thursday night na special na naman kasi meron na naman tayong matutunghayan na kwento ng isang VA or freelancer natin na syempre nalagpasan yung mga hamon. So again, this is the VA Radio. This is the Kwentong VA of the VA Radio and I'm your host, VA Marie. So Kwentong VA is the inspiring story of virtual assistants or freelancer who despite facing numerous challenges, found the strength and faith to rise above them all and fulfill their dreams. The journey is tough, filled with obstacles and sacrifices, but each step has taught them to trust their skills and persevere. We are here at the Kwentong VA of the VA Radio. So tara, kwentuhan tayo. Okay, ayan. So again, good evening sa lahat. I hope na nasusundan niyo yung aming live, although medyo may mga konting technical problems. So I just want to greet everyone na nakasubaybay na ngayon sa ating live. And hopefully, please support the VA Radio and all our episodes dito sa Kwentong VA. And please do share our live tonight and pakilike na rin po yung aming mga pages and social media accounts. So ayan, again, this is the Kwentong VA of the VA Radio. Let's do some kwentuhan. Okay, so tonight, ipapakilala ko yung guest natin sa inyo. So isa siya sa another special guest natin, of course. Everyone may kanya-kanyang kwento May kanya-kanyang mga special journeys or mga pinagdaanan sa journey nila as a VA or freelancer na masarap pakinggan and masarap ikwento. Kasi ito yung mga panahon na dumaan sila sa journey na pinagdaanan din ng lahat. Pero ngayon, nandun na sila sa part na they can say na nadaanan ko na rin to. And meron na akong kwento na mai-share sa inyo. And tonight, let us welcome our guest, Miss Maria Aya Victoria Regato. Okay, andyan na po ba si Miss Aya? Hi everyone. Hi Marie, nice to meet you. Nice to meet you, Miss Aya. So, this is my first time din na meet kita. So, dito kasi minsan kwentuhan, di ba? Kwentuhan, walang script to, so, andito kami para magkwentuhan, chill and everything, ganyan. So, first, bago tayo magsimula, nag-dinner ka na ba, Miss Aya? Yes, katatapos ko lang magluto ng chicken. Wow, so ikaw din nagluto. Wow naman, yeah. Sarap. Okay. So ikaw din na nagluluto, di ba? Grabe, no? Yung yes. nag-VA ka, tayo yung nagluluto, mother tayo. So ayan, mga kwento natin behind the scenes ng mga mother and all the VAs na rin natin, nakaka-relate sa atin. Pero yun, ang sarap ng ulam butter chicken. So sana soon sana susunod merong pa demo ng mga ng mga recipe na niluluto ng mga moms natin. Okay. So ayan, Miss Aya, welcome sa episode natin and we are so pleasured and honored na pinagbigyan mo kami, makasama ka and to share your stories here sa Kwentong VA of the VA Radio. So again, good evening to you and
Pwede mo bang introduce sa amin si Miss Aya Victoria Regato? Sure. Hi, everyone. It's nice to meet you, especially you, Marie and Ray. So, my name is Maria Aya Victoria Regato. You can call me Aya. I'm a single mom, and my daughter's name is Elise. I have been a VA for 7 years, wherein I've handled different roles as well as I've worked with different industries and companies. And I love to sing and dance with my Wow. daughter. Spend time with my daughter, and aside from that, I also love to bake and cook. But right now, I'm into cooking. I'm going back to my old habits, wherein I love to cook, like probably experiment some foods. Wow, Yeah. nakakatuwa naman. So, parang ano 'no, ito yung mamaya mga itatanong ko 'yan. Pero gusto ko munang masimulan dun sa sabi mo, you love to sing and dance. Of course, di kita puwedeng pasayawin ngayon dito. Oh. So, ano na lang muna, puwede nating simulan siguro sa if there's ano, a song na para kay Miss Aya sa mga journey na pinagdaanan niya, ano kaya yun? Meron ka bang naisip na song na makaka-relate ka dun sa journey, makaka-relate sa journey ni Miss Aya? Yeah, I think it's my way. My I think way. Pwedeng yeah, my sample, way. konting lines. On the Hindi ko spot, I'm masyado yung sorry. ano, hindi ko masyadong alam yung lyrics eh. Okay lang yan. Basta, kumbaga, yun yung words and yung phrases lang na nakarelate Yeah, dun it's sa more ano. likely I became a VA because I did it my way. Yeah, I didn't really Okay. stick to what the society wants us to do, especially when you're an aspiring VA. So yeah, I did it my way and I was able to Wow. graduate despite of being a VA and a single mom as well and a daughter. Yeah. Wow. Grabe yung ano, parang ngayon pa lang nakikita ko na yung ano, yung parang nasabi mo pa lang yung mga na-achieve mo, parang na flashback na sa akin, na picture out Yeah. ko na, ano kaya yung mga pinagdaanan mo. Kasi for sure, marami sa mga audience natin yung nandun pa sa point na yon, pinagdadaanan yon, and or pinagdaanan din nila and makaka-relate kay Oh, Miss Aya. Okay, so pwede mo ba kami bigyan ng short story on how you did it your way? sure. Nag-start ako ng VA journey ko by just doing research about it because my sister introduced me to the VA world and I was waiting for her to train me and I know she was so busy. So I just checked the YouTube tutorial, checked everything, even Facebook, anything or Google that could help me understand more what really a VA is. And I did that even though I got scammed a lot of times, but I Oh, did. Those skills that I have honed um, from that company, I used it to share it or to be an a valuable addition to another company that I was applying for. So it's more likely I got scammed. I still turned it into something positive, wherein I hindi talaga ako nag-give up. I still really pursued my VA career and yeah, despite of being rejected a lot of times in every application that I did, inassess ko talaga, sabi ko, something is wrong. I need to do something. I need to check what's wrong. And that's what I did. And luckily naman, since I have BPO background then for 3 years as a CSR in sales. So I think I really thought before that when I was starting as a VA, I really thought that BPO and VA industry they're so much alike, but unfortunately they're not. Hindi pala sila pareho. So I was like, oh my gosh. I really thought it was just so easy to get a job as a VA, and they said no, it's not. So I need to work harder and study more. Um, and after that, I got rejected. Someone risked uh, to hire me, and I did my best, even though it's beyond my scope. I just really did my best. It's more likely my goal. Um, I was able to grasp my VA goal. I'm already here, so why would I waste it? Why would I waste that opportunity? So sabi ko, what
ride or die, whatever, mag-VA talaga ako, gagawin ko lahat, hindi ako i-let go ni client. So, yun, that's what I did. And nag-transfer for different companies tsaka roles kasi curious talaga ako. Sabi ko, yung VA ba parang sa lead generation specialist? So, sabi ko, baka may ibang roles. So, I did. Naging EA ako, naging recruiter ako, naging social media manager ako, naging business development representative ako. So, parang ang daming roles. Pero, isang tumatak doon is, in any roles that I've handled, they're all the same. Different responsibilities. But, of course, yung pagkagrabe ng, like, one simple mistake, it would ruin your entire career or something like that. It's more likely the client can remove you. Kaya sabi ko, I will not let that happen. And that's what I did. Hindi ko talaga hinayaan na mangyari yun sa akin. So yun, while I was a VA, since nagka-pandemic, bumalik ako magka-VA and then nag-schooling pa rin ako. I'm a single mom and yun. Yeah. Tapos luckily, kahit pa paano naman, naging honors naman, like with stellar grades and all, like counting points na lang. Sabi, pwede daw ako sa distinct award something. Pero hindi na lang ako kasi I was really focused on my VA career. Hindi ako nag-coach, pero more likely, nag-train din ako ng mga co-VAs ko. So, yun. Yun yung story ko na for 7 years, at saka 4 years as a marketing student, na-realize ko, wow, paano ko yun nakaya? I was full-time ako noon, tapos nag-ano pa ako, nag-teach din ako. Like parang 1 hour, I think, na-extend para yun sa mentorship namin, sa dati kong agency. Sabi ko, paano ko yun nakaya? Pero in God's grace, of course, nagawan ko ng paraan and with my help of my parents and family as well. So yeah, I did. I did it and I didn't really give up. Thank you. That's why you did it your way and you aced every way in every step of the way. Parang ganon. Thank you. So, yeah, congratulations, Miss Aya, from where you are right now. I think you deserve that kasi all the hard works, hindi lang nila ma-elaborate ko ano yung mga pinagdaanan mo noon kasi kumbaga binigay mo yung story in a lighter way. Yeah. Parang gano'n. Pero, syempre, gusto kong himayin yun. Diba? So, dun sa journey mo na yun, Miss Aya, alin dun yung let's start na lang siguro dun sa sa part na, di ba nag-start ka? Nung nag-start ka ba is, andyan na yung, how old is your daughter na nga? I think when I started 2 years old ata siya nun. 2 years So, old. medyo kailangan pabantayan or something. Yes. Pero, Oo. parang, siguro Paano I'm ka so lucky. nakapag-adjust? Yes. Yeah, lucky kasi ako kasi yung anak ko is matured na at a very young age. So, parang alam niya magbihis. Like, 2 years old pa lang siya, alam na niya magbihis. And parang nakaya ko na lang talaga yun kasi yung goal ko talaga hindi ako lalabas, hindi ako mag-work on-site. Kailangan ko mag-provide naman. So, kailangan ko talaga magkatrabaho as a VA, magkaroon ng client as a VA. So, dahil sa goal na yun, nalalampasan ko lahat. Pero ang hirap, to be honest. Lalo na single mama ko, wala akong partner when it comes to financial, emotional support. Ang hirap. Pero good thing, I have friends. May mga friends naman ako nasasabihan ko ng mga problema ko and my family. So far, and I also talk to my daughter. I know it's weird, pero we have that kind of bond na you tell me everything that you want me to know. Parang ganun. Kasi parang ayoko i-validate yung feeling niya. Like, I'm just a kid. I don't have the right to tell you anything. So, parang gusto ko yung parang balance, parang best friend at the same time, mom yung turingan namin. Until now, yun pa rin. Dami kong natututunan sa anak ko, to be honest. Sabi ko, there are times as well, yung decisions ko, nagmamatter. I mean,
Yes. nagbe-base sa mga sinasabi niya. And I realized, yeah, I understand. Kasi 9 years old na siya ngayon eh. So, Oo. iba na talaga yung, ano, Iba yung talaga yung ano nila. Parang naka-relate ako, no. Miss Aya, kasi ano din eh, iba talaga yung generation nila ngayon. Parang Mm. kailangan wag mo sila i-out of place sa mga nangyayari, sa kung ano man yung issues and kung ano man yung nararamdaman ko. Kasi most of the time, pag sa kanila mo sinabi, iisipin natin, bakit sa kanya ko sinasabi? Eh, bata pa to. Pero no, sometimes, mas nakakapagbigay sila ng point of view na hindi natin na-imagine na, Yeah. wait, are you really at 9-year-old Yes. child? Parang gano'n. Bata ka ba Oo. talaga? Bakit parang mas clear yung ano mo, yung ano mo, yung path na sinasabi mo kumpara doon sa mga, para, di ba complicated nga tayo, lalo na dami Oo. natin isip, di ba? So parang minsan ang clear lang din minsan pag sila yung kausap nila natin. And yun nga, naaano tayo na involved sila yung Totoo. sa, 'di ba? Sobrang laking ano rin nun. So, parang ano rin yan eh, parang sa'yo din yun nanggagaling, mommy. Kasi, syempre, as a mom, 'di ba? Parang in-involve mo siya and then she understands ano yung mga kailangan niya as a hindi man mo direct sinasabi sa kanya na, anak, you have also, this is our responsibility. This is both our accountability. Kailangan kita para magampanan ko lahat ng to. So, ang ganda ng bonding Totoo. niyo and congratulations dyan. Thank So, you, miss. siguro isa yun sa nagpalakas sa'yo, I think. For sure, isa Yun. sa nagpalakas sa'yo. Actually, siya talaga. More likely, gusto ko mag-graduate, gusto ko maging provider. Tapos, kahit pa paano, like, kahit nag-stop ako for 9 years, kasi 2011 yung last ko, sabi ko, mag-graduate ako no matter what. And she was in my graduation at that time, and she was so happy. She was kind of proud pa nga eh. Wow, Oo. congrats. And I hope nandito siya kasama, napapanood niya to and for sure, lalong proud siya sa mommy niya, di ba? Kasi, dinaano nito. Pero medyo natiri ayaw ko dun, no? Kasi nakaka-touch din siya, nakaka-touch siya actually. So, Yeah. kasi iba yung connection na sometimes nakukuha mo mismo sa sarili mong anak or iba na talaga ngayon, hindi kagaya ng panahon natin dati, hindi ka pa, out ka dito sa pagpatanda to, di ba? Hindi ka pwede Oo, totoo. diba? Iba na talaga. Iba talaga, oo. Yun talaga yung ano. So, pero additional dito sa napag-uusapan natin, Miss Aya, was there a point na talagang na-break yung heart mo? Yung point na parang ang too much na nito. Kaya ko pa ba? Was there a point na pinagdaanan mo yung gano'n? Oo, there was a point. Now, one time, I think more likely for the client side na they needed to let me go because of financial thing. Pero parang nasa isip ko, madali lang ako magkakaroon ng work. Kakaroon ng work, pero hindi pala. So, parang I think 1 month ata ako na nawalan ng work. Ang hirap kasing a lot of bills to pay, Yes. yung food pa namin, yung light, ang hirap-hirap talaga. Sabi ko, kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba talaga? Sabi ko. Pero nasa isip ko na lang is, oo, siguro may purpose si God, kaya ganito, ganyan. Kaya nangyayari ito. Or siguro, I also need to wake up na hindi lahat, I mean, not everyone can be so lucky. Ito ba yung ano ko? Hello, saan siya? Nandun siya. Umalis siya sa camera. Sayang. Pero, oo. Pero yun nga, dumating sa point na parang, oo nga naman, like, hindi talaga forever yung client, lalo na business to eh. Tapos may mga times talaga na parang nagkakaroon ng problem din sa country nila. So, sabi ko, Yes. I should really grab every opportunity, tapos learn from it, grow from it. Yun yung ginawa ko, to be efficient and effective. Siguro, kasi yung goal ko nun is, kung sino maging client ko, gagawin ko talaga lahat for Yes. him or Give her. it your all. Parang Oo, hindi diba? naman sa namimili ka, pero pag nandyan na, bigay mo na. Oo, Diba? totoo.
treasure your clients as well. Yeah. Yes. Oo, kasi parang 'di ba Miss Aya, usually may mga nagsisimula na dahil alam mo yung eto lagi ko rin nasasabi to before sa mga segments. Dahil na-hype na iba-iba kasi tayo ng ano 'di ba ng opinion. Pero may mga iba na na-hype na because this is how low bowler yung binibigay. Don't accept it. Pero sometimes ikaw sa paningin mo Miss Aya, sometimes kasi kapag nagsisimula ka pa lang and you're really struggling and nabanggit mo kanina when an opportunity knocks, parang para sa iyo ba yung ganung offer is mababa pero ano yung sa pananaw mo, you accept it or you reject it? I will. When I was an aspiring VA, I did. Yes. $2 per hour. I think pati yung sixth year ko sa VA, may yung parang $4 per hour lang ako nun, pero okay lang sa akin nun. As long as I can still provide and my client's still happy. Kasi for me, if you're an aspiring VA, you shouldn't be picky. Yes. You should really grab opportunity kasi someone risked to Yes. hire you even if you don't have any idea what the VA is. Yeah. Someone even parang binigyan ka ng opportunity, grab Opportunity. it. Even though it's lowballing. Kasi I'm not gonna be bad mouthing or anything, pero Yes. may mga entitled na somehow eh. Kahit first time pa lang eh. Sabi ko, wag. Kahit yung student ko, kasi coach din ako, sabi ko, grab every opportunity. Ikaw nga, swerte mo eh. Ang dami ni-reject yan. 100, 200 resumes yung chinecheck ko nung recruiter ako, tapos marami kong ni-reject. And then, I risk na bigyan ka, like, i-hire ka or parang i-move forward ka sa client interview na to, tapos all of a sudden, you will not show up. All of a sudden, Yes. you'll decide, you will ask someone, is this really lowballing or anything? Sabi ko, pag VA ka talaga, aspiring VA, grab it. Kasi, yun talaga parang, doon ka talaga magsisimula sa pinakamababa. Pinakamababa hanggang sa masasabi mo na lang na, ay, oo nga. I think it's enough. I have enough knowledge. I have enough skills. I have enough expertise na kahit papano, maybe, baka higher rate na ako. Yes. Pero you will assess yourself kasi. Kasi yung being a VA kasi is like, you're not just an employee. For me lalo na yung pinost ko somewhere sa Facebook. Mamaya. Silent partner. Oo, kasi silent partner ka talaga. Yun yung nasisip ko. I'm a silent partner here. So, kung hindi ko gagawin yung best, paano yun? Like, yung client ko, nag-trust sa akin. And dapat talaga dependable at independent ka din eh. So, Yes. sabi ko, bahala na to. I will still grab it. Pero pag ilang years ka na, yun yung time na pwede ka na mag-ano. Yun yung time na pwede ka Evaluate na yourself na. Oo. Mag-hire, like, mag-ask ka na ng raise. Ganon. Yes. Pero ganun. it really depends. We all have different perceptions naman or Yes, perspective totoo. in life. So, pero yun lang, parang advice ko lang. Kasi Mm-mm. marami akong nababasa somewhere like, Same. no, that's low balling. Sabi ko, dude, first time VA ka, tapos someone risk na, Yeah. I'm gonna hire you. I know it's low balling. Pero pag ma-realize mo, lang, swerte ko pala, pinili pala ako noon. Like, may mga times kasi, may mga VA Out of din na all the matagal na thousands. nare-reject. Oo, may Yes. nare-reject. Tapos Totoo. pinili ka na VA, aspiring VA ka. Sabi ko, wow, you're so lucky. Yun yung sabi ko sa estudyante ko. You're so Yes. lucky kasi pinili ka. Yan. Sobrang naniniwala rin ako dyan, Miss Aya. Kasi yun nga, depende nga, parang i-assess mo yung sarili. Nasang level ka na ba? Parang hindi naman sa nilalevel mo rin yung sarili mo. Pero ask yourself kung ano yung kung asan ba dapat ako. Kasi step by step siya dapat eh. Hindi ka pwede talaga tumunod. Sabi nga, step by step hanggang sumakses Oo. ka. Oo. Di ba? Yun. Yung parang, yun nga, medyo nagiging, marami talagang usapan tungkol sa VA industry na pwedeng isa to sa factor kung bakit maraming naiiyak na ang tagal ko wala akong mahanap trabaho, bakit ganito, bakit ganyan. So parang they could check on, baka isa to sa factors kaya sila nahihirapan makahanap ng trabaho. Kasi look at Miss Aya, there was a point na akala mo, di ba, 1 month na wala pa ikaw work, na time ka ng 1 month. Pero after a month,
para sa akin, ano pa rin yun eh, wala lang yun, para ka lang nag-leave. And then, after a month, di ba, meron na ulit. So, there are others na talagang sabi nila, suko na ako, a year na or 6 months na silang naghahanap. And wala pa rin talaga. So, during that point, Miss Aya, na nangyari sa iyo yun, and then na-mention mo kanina, 3 times kang na-scam. Can you share us para mabigyan din natin ng parang warning yung iba? Paano? Sure. Actually, yung first na VA role ko is Filipino-owned siya, ngayon bankrupt na. Pero I think for a month or two, hindi kami nabayaran. And for me, it's like already a scam kasi pinaghirapan din namin yun eh. Tapos may isa pa ako yung parang grinab ko lang kasi sabi niya, I'm gonna offer you I think $2 per hour nun. Sabi ko, sige, grab ko. Tapos all of a sudden, may bastos pa lang client na yun. I don't know kung sino na yun, nakalimutan ko na. Pero somewhere sa Skype niya ako na-reach out. Tapos yung isa naman is, nag-calls ako para sa real estate niya. So all of a sudden, parang nawala siya. At ito is parang, nag-ghost talaga. Like, sayang, marami pa naman akong na-set na appointments at that time. So, I was so sad. And I was really expecting a lot na, at least may commission ako for this. Tapos, all of a sudden, wala na. Blinak na niya ako. And sabi ko, yeah, it's okay siguro. I know I can still find a better client. Yung sabi ko. Like, lahat na lang talaga ng mga negative na nangyari sa akin is, parang, si God, alam ko si God, may mga signs siyang binibigay sa akin na wag ako sumuko. Surrender lang sa kanya. Oo. Diba? Totoo, Ayan, so si Miss Carly nga pala, isa sa mga coach din natin dito and host natin sa The Radio. So, ayan, every Tuesday meron din siyang episode. So, one of the future coaches din natin si Miss Carly. So, ramdam ko yung ano mo kanina, Miss Aya, yung habang kinikwento mo yung pinakalas, yung sa parang dun ka medyo nasaktan. Parang yun yung part na client na medyo nasaktan kasi naramdaman ko siya. Naramdaman ko yung ano mo dun, parang may hurt pa ng konti. So, parang let's dive into that. Parang, sure. Ano ka kasi, parang sa tingin mo, saang part ka dun nasaktan? Siguro yung parang in-expect ko kasi nag-calls ako for him eh. Tapos in-expect ko lang nag-show up na kasi alam ko nag-show up talaga yung mga na-set kong appointments. Tapos wala na, hindi na siya kasi nung time na yung 2 years pa lang ata ako nun or 1 year na VA. Syempre ako parang inisip ko kasi pag VA ako is like career talaga to, hindi lang talaga to job eh. Sabi ko, I did my best naman kahit wala akong masyadong experience nun. They provided me some script. Tapos, okay naman lahat. Like, okay talaga yung flow ng call. Tapos, I was really expecting na I'm gonna get paid nun. Lalo na nung time na yun is I really need an extra income. Kaya sabi ko, bakit naman? Why? Why talaga? Like, why? Why did it happen? Bakit ganun? Sabi ko, may nag-exist pala. Like, 2 years na ata ako or 1 year na ako na VA. Until now pala, nag-exist pa yung mga scam. Pero nilegit check ko talaga. Hindi ko talaga yun alam. Like, siguro kasi na-hire na ako nung isang agency and I was like, siguro, wala naman masyadong mag-scam sa akin kasi twice na ako na-scam dati. Ba't ganun? Like, real estate pa naman yun. Tapos yun yung parang boom talaga yung real estate VA nun. Lead generation specialist. Sabi ko, bakit? May ginawa pa akong mali. May mga proof naman akong binigay. or ganon. Tapos nagpo-follow up naman ako ng messages. Bakit ganon? Pero nilegit check ko talaga. Like, nag-google ako nun. Chinek ko kung legit yung company. Legit naman siya eh. Tapos dating client siya ng ate ko. So, I would definitely trust my ate. Kasi VA din yung ate ko at saka yung kuya ko. So I would definitely trust my ate. Kaya nga, ni-refer niya ako dun eh. Tapos all of a sudden, ganito. Nag-follow up ako sa ate ko. Sabi niya, hala, hindi ko rin alam. Kasi dati daw binayaran siya. So, I don't know. Maybe
maybe lang, siguro hindi na talaga ako needed nun. Pero, ang sakit lang talaga nun. Like, Oo. you invested 2 or 3 hours ata ako na nag-calls. Wala din akong training nun, like, sabak agad. Tapos, yun, sabi ko, bakit? Ang dami kong tinanong. Nag-self-doubt din ako nun. Sabi ko, am I really good at what I'm doing? Yes. Is it enough? Or do I need to train myself harder or to find a new job or anything? Sabi ko, dumaan dun, pero sabi ko mag-VVA lang ako. Bahala na yan. Bahala na mag-VVA lang ako. So, luckily naman, yung next company na, nung time na yun nag-apply ako, tapos may agency ako na, na-hire ako ng isang agency. Luckily naman, okay naman, legit naman din. Nasweldohan naman ako nun. Pero may mga Okay. times talaga nagre-resign ako kasi gusto ko mag-upskill. Kasi pag VA ka kasi, advice ko lang, huwag kang mag-stick sa one na niche. Ang hirap lang yun eh. Kasi ang parami yung gustong mag-VA, lalo na yung mga engineer, yung iba, Yes. yung iba naman nurse. Basta yung may mga professions Lalo na, talaga. yes, lalo na sa medical VA ngayon, Oo. parang naglilipatan sila lahat ngayon and sobrang nagbo-boom yata sila lahat na nagsisilipat talaga sila from profession nila Oo, sa ano. totoo. Sabi ko, pag hindi ako mag-upskill, kawawa ako nito eh. So, Yes. yun yung, kaya sa resume ko, nakalagay talaga dun. Dati kasi is parang reason for leaving, yun lang nakalagay. Kasi yung resume ko, 4 or 5. Yun yung advice ko dun sa mga VA na parang tinutulungan ko rin sa mga Facebook groups. Sabi ko, let me check your resume kung may mali. Kasi resume lang talaga yung basehan kung i-reject ka or hindi. So, nung inassess ko na yung resume ko parang may mali, change ko. Nag-search ako, ano kayang pwede baguhin? So, yun yung siguro yung parang natutunan ko na yung resume mo talaga, para mo siyang FB page, LinkedIn page. Siya yung reason kung bakit magre-reach out yung client or siya yung reason kung bakit magre-reach out yung mga agencies. So, yun. Okay. So, sobrang dami mong ano dun, no? Parang kaya pala siya mabigat para sa'yo kasi medyo naging invested ka talaga doon. And yun nga, sabi mo parang nag-doubt ka tuloy, na-check ko naman siya. Siguro isa yun sa mga part na ano, nag-doubt, kaya naging reason of doubt mo siya kasi Oo. alam mong legit siya. Alam mong ni-legit check mo siya, bina-background check mo siya. And napasahod yung prior VA daw, which is a relative mo pa, di ba, sister mo. Tapos doon nga Oo. siguro yung part na na-feel mo, bakit sila naging okay naman? But nung ako hindi. So Hindi. parang, so parang yung self-doubt nang galing siguro doon. Baka hindi niya ako nagustuhan, baka hindi ako okay, hindi ako nakapag-deliver ng maganda, baka hindi ko naibigay yung tamang service na kailangan niya. Pero after that, paano mo siya nakuha? Paano mo siya, kasi the rest, yun nga, matutuluyang mag-self-doubt until, this is not my line, hindi ako para dito, babalik na ako sa corporate or move out, change career. So, paano mo siya nilabanan? Paano mo siya nakuha? Siguro is, kasi talaga pag sabi ko gusto mag-VA, no matter what, kahit yung ups and downs, I will deal with it. So, nung nangyari nun sa akin, sabi ko, I listen to the calls. Okay naman. So, ano yung mali? So, yun, nag-apply ako. Tapos na-hire ako. Sabi ko, siguro hindi talaga ako yung mali nun. Siguro yun yung time si client talaga or something. Pero, hindi talaga ako yung tipong, yung parang nagiging depressed sa isang mali or sa isang experience. Kasi pag gagawin ko yan, kawawa naman yung anak ko tsaka yung family ko, di ba? So, yung ginawa ko na lang is, sige, I need to change something siguro. I need to assess my strategy as always. Kung kailangan ko ba yung i-update yung script or something like that if ever magkaroon ako ng another client. So, yun. Parang yung ginawa ko is like, alam ko talaga sa sarili ko, I did my best. Tapos, siguro kung kulang ako sa training, nag-tutorial naman ako.
yun talaga, like, yun yung nagmo-motivate talaga sa akin is yung anak ko. Kasi sino magpo-provide for us, Yes. 'di ba? Yun So, talaga, bahala na yan, yung family yes. ko tsaka yung anak. Mm. So, yun talaga yung pinaka standing ground mo. Provide ko sa Yeah, anak ko. Yun talaga yun. So, parang yung anak ko. reason talaga siya. Walang makakabagbahala ka dyan. Wala akong pakialam. Basta, parang, gano'n naman yung mga parents ay lalo na mom ka, Mm. diba? So, iiyak ka lang ngayon, the next morning, parang wala na naman. Balik ka Ay, na na. naman sa dati. Di ba? You get up, Oo. you do the regular routine, and then, mamaya ka na lang umiyak. So, di ba parang nagiging meme nga to sa mga VA eh. Parang, may pinagdadaanan, iiyak, kaso tumawag yung client, or meron ka palang Oo. task na gagawin. And then, kahit gumaganon-ganon ka, okay. Okay, may Wag muna. meeting, okay. Mamaya na. Hold muna yung tears falling. Mamaya na ulit. Punta ka muna ulit. Totoo. So, Totoo diba? yan. Diba? So, guys, so para sa mga newbies natin, so recognize na ulit natin yung ating mga audience. So, we have our audience here na nanonood. And sa mga future na makakapanood ng segment natin na to. So, uh, as an aspiring VA, merong mga ganong moments. So, hindi po siya laging success stories. Hindi siya laging masaya. Hindi siya laging 6 digits yung pinag-uusapan namin. Actually, yung mga real VAs, parang hindi ko naman naririnig laging nag-uusap ng ilang digit ka, anong digit ka na kaya. I don't know kung meron sa ibang mga groups or what, pero parang hindi ko narinig na Hindi. masyadong nag-uusap. Realistic. Wala, no? Realistic. Parang ang nag-uusap nun, yung Unrealistic mga, talaga siya. oo, di ba? Yung mga hindi pa nasa world of VA industry, sila yung Oo. mga parang masyadong vocal about, oy, 6 digits ka, or ano pinasahod mo. Parang sa atin, di ba, ewan ko, napansin mo, di ba, Miss Aya, na napag-uusapan siya or... Hindi actually. Nung may mga VA friends din ako, di kami nag-usap-usap sa mga digit-digit na yan eh. Basta Yes, di importante, ba? hired kami, may client Oo. kami, happy si client. Yes, Parang oo. ganun. Happy din kami, like kahit pa paano, challenge or yung mga pagsubok na nalalampasan. Kasi nga, being a Yes. VA is you don't have any TL, you don't have any TM. Meron man, si client lang kasi nakakausap mo eh. Or pag may mga agency naman, hindi naman sila masyado makakatulong kasi ikaw yung nagre-represent sa agency eh. You're So, on your own. Yeah, you're on your own talaga legit. Like, research skills. Yes. Yun. Research talaga. Tapos, I really don't like as well na yung ibang VAs na spoon feeding sanay. Sasabihin ko pa students lang ko, hindi. sana. Hindi talaga maganda spoon feeding, promise. Kawawa ka pag gusto mo mag-VA na sanay ka sa spoon feeding, di ka sanay sa mga maghirap mag-figure out Walang ng ways. ganun. Oo, walang Walang ganun. ganun. Actually, guys, sa VA industry po, walang ganun. Yung, kailan po yung training ko? Wala pong ganun. Pag upo mo, okay, you do your job. This is your task for today. Give me your end of the day outputs. Ha? Diba? Totoo yun. Totoo. To be honest. So, Totoo talaga yun. So, as a coach, Miss Aya, sinasabi na ni Miss Aya, na ganun po yung reality as a VA. Wala pong, unlike sa nasa corporate job sila, okay, you have Oo. Yun. 2 weeks training. If you have questions, meron kang team leader dito, you ask for help, he'll guide you, he'll show you what to do, and if you have questions, just ask us. Ganon. And if you need another round of training, you can reach out to us. Wow. No. Diba, ganun sa corporate, diba? Kaya diba? Oo, kaya may mga naging na spoon feeding. And hate na hate talaga yan ng mga client kapag hindi naman sa hate, may mga din, client na parang willing i-guide ka. Pero you search muna, mag-research ka muna, then ask me kung mayroon ka talagang hindi naiintindihan. Kasi there are parts na hindi mo talaga maintindihan. Kasi ako as a client and the owner, ang nakakaintindi. Parang gano'n. Oo. Totoo yan talaga. Pero para sa akin is, yung client mo kasi, kailangan mo talaga i-please. Tapos, kailangan mo talaga maging dependable na, hinar mo ako, I'm your silent partner. I'm here to be a helping hand.
not to add Yes. to your problems. Yun yung lagi ko sinasabi, you should always be a valuable addition to the team, not another problem. Kasi yun yung reason kaya nga nag-hire sila ng VA eh. Nag-hire. Mm-mm. Nag-hire sa skills, sa expertise mo. And of course, nasa personality mo din yun at saka sa mindset mo eh. Kung paano ka magdi-deal sa mga problem. May mga Facebook groups naman na makakatulong sa'yo, pero I really don't like that fact na pwede mo i-research yung ganito, ganyan, tapos magtatanong ka agad sa Facebook groups. Parang medyo nasasad ako eh. Kaya nga, nag-post ako something na sabi Yes. ko, Dear VAs, ganito, ganyan. Like, parang hindi ko parang gusto ko kasi sila kahit papano imulat na hindi sa lahat ng oras yung co-VAs mo available at saka hindi lahat ng Available. oras makatulong si co-VAs kasi hindi natin alam kung sino si client mo, di ba? Yes, Tsaka may oo. mga AI tools naman na pwede Blindside. utilize eh. Yes, oo. Blindside kasi sa details, ikaw lang nakakalam. And hindi mo lang yung pwede basa-basa i-disclose sa Di fellow pwede, di pwede. VAs. Bawal yun. Kasi Never. integrity, hindi man naririnig ni client, pero give your Never. client yung ano ng integrity, bawal. So, Oo. sobrang ano rin yan pero yun nga, nasabi mo kanina, balikan natin yung mamayang Miss Aya. Gusto ko rin muna marinig kasi balikan natin yung kwento na sinishare mo kanina. So, thank you for allowing us also na ma-share dito yung kwento, yung story na na-post mo din. And thank you kasi dito natin maririnig. And from you talaga namin maririnig yung pananaw mo, pananaw ko. So, this time, let's read muna din yung isa sa mga na-post mo. So, first time ko rin makabasa. Ayan. So, parang ano to talagang heartfelt yata ito. So, okay, let's read the Quantum VA from Miss Aya Victoria Regato. Okay, so here, dear VAs, I know this group was meant to help you, but please also remember that your VA or you're an aspiring VA, you can utilize tools. Use ChatGPT, Gemini, and any tools that could help you determine whether the company is legit or not. Investigate in your own way. Please don't get used to being spoon-fed because if you do, it will be your loss. So during your application process, please show them that you can be dependable and independent, as that's what being a VA means. You're not just an employee but a silent partner. Yun yung pinaka gusto ko dyan eh. So someone who can assist or help them with their personal life or businesses. That's the essence of being a VA. Pang Miss Universe, Miss Aya. So that's the essence of being a VA. It's a career like artists. The people we see on the screen, they don't treat acting as their jobs, but something where they'd love to do in a long haul and how they can be the best version of their professional selves. That's also us. We're the stars in the business industry because we help our clients achieve or somehow be able to contribute the success of their businesses or even personal lives since they can trust and depend on you. Please don't take this as an insult. Hopefully, it will help you be the VA that you want to be and land a client that you can work for a long time. Good luck and welcome to VA World. Yan. So, coming from Miss Aya Victoria Regato. So, napalunok ako kayo, no? So, parang, nito eh. So, pwede mo bang ikwento sa amin, Miss Aya, yung pananaw mo on why mo na i-post ito? I think maraming beses mo ito pinag-isipan. As PAs, usually, ipopost ko ba to? Hindi. Ipopost ko ba to? Gusto ko ba mag-comment? Gusto ko ba i-open yung topic na to? So, since na-i-post mo na siya, for sure, andun ka na sa sa point na, I need to post this. I need everyone to know, to make this everyone know about this thing. So, paano nakarating sa point na yun? Siguro kasi, part na ng FB groups for so long. I think mga 7 years na din, parang ganun, or 6 years. Ang dami kong nakikita yung mga newbies na, guys, legit check, ganito, ganyan. Tapos, may alam naman nila, nag-exist yung Google, nag-exist si ChatGPT, si Gemini. Bakit hindi mo i-search muna, ganun? Or sa application process, kung tama ba ginawa nila or yung resume or something like that. Parang medyo nasasad kasi. Yun talagang emotion na feel ko. I felt sad whenever I see a VA
na asking for help right away without even doing something first or without even doing some research first. Kasi, for example, ma-hire sila sa ganyang, as a VA. To be honest, you'll be expected to ano eh, perform right away or to do your task right away. And without any training, sometimes may training, sometimes wala. Pero, yun nga, parang, sa punto na parang, why do I always see this? Why do I always see a VA asking for help? And may mga nakita din ako mga post na from VAs or admins ata yun na, guys, remember we're VAs, ganito, ganyan. It's okay to ask questions. Pero parang binabalewala din nila eh. So, yung atake ko dun is like, parang Dear MMK, parang yung parang si Dear Ate Charo. Kasi, Yes. coach din ako eh. Yun din sinasabi ko sa student ko. Sabi ko, please lang, do your best. Kahit lang sa application process, makita nila na you can be independent and dependable agad. At saka professional ka na agad. Kasi may mga nag-apply kasi na parang ayaw nila sa role na ganito tapos hindi sila nag-show up. Sana man lang mag-email kayo, please lang. I mean, like sorry pero mag-email naman kayo. Like, hi, I'm so sorry, I'm already committed. Or, I decided to withdraw my application. Ganito, ganyan ng mga reasons. Sana naman lang Please. explain nyo. Kasi si recruiter for example, minove ka na sa client interview. Tapos si client nag-expect na may kapag-usap siya sa'yo or sa iba. Pero yung recruiter parang blind siya kasi hindi ka nag-show up eh. Aside from the fact na si client magkakaroon ng bad impression sa ating mga Filipino VAs is also yung professionalism mo din. Like, tatatak ka talaga sa company na yun. Ito si VA, Tory, ganito, ganyan, hindi siya nag-show up. But ganun. May mga times binablock ka na nila eh. What if at that may darating sa punto na you need help from agencies, you need to apply to different roles. What if yung yung agency na yun makakatulong pala sa'yo mag-land ng ibang client? So parang yung nasa isip ko nun is bakit bakit nangyayari to nowadays? Tapos alam na nila nag-exist si ChatGPT, si Gemini, yung ibang AI tools. Bakit hindi nila i-utilize muna? Like, act as a VA. Yun yung sabi ko sa student ko. Don't treat yourself as an aspiring VA as a newbie. Act as a VA. I'm a VA. Just be confident that you're a VA. And I know I can do it. I want to be successful as a VA. Parang, dapat may goal ka na din eh. Hindi mo talaga dapat i-treat yung parang pag nag-transition ka from BPO to VA is like, ang dali lang nito. Ang tagal ko na sa BPO. Dear, 10 years na ako doon. Tapos, madali lang maging VA. Kasi parang paano lang naman. Oh, promise, yun talaga sila sabi ko. Sabi ko, Papapaganon ka na lang. Oh. oo, promise. Sabi ko, ewan ko na lang talaga kung ganyan yung mindset mo. I don't know kung magsasucceed ka as a VA. Kasi yung kaming mga VA, lalo ka na, kami matagal na sa VA industry, alam na namin kung paano maging VA. Nag-start kami sa struggle, nag-start kami sa curiosity, nag-start din kami sa figuring things out, ganun. Until now, ginagawa pa rin namin yan. Kasi nga, that's your, isipin mo lang talaga nag-work from home ka. Earning, pero mag-isa ka lang. Emotional, physically, mentally, ano talaga, like, maapektuhan silang tatlo. Pero isipin mo na lang, wow, bago akong VA, tapos si client, pinili ako, oh my God, I'm so happy. To be honest, ganyan talaga lagi yung expression ko. Until now. Sabi ko, alam mo kasi parang sinabihan ako na third batch na to, tapos all of a sudden, hinire ako ni client, wow, thank you so much. Tapos, i-show mo yan, pag be professional. Kung hindi ka magpapatuloy sa training, pero more likely talaga, please, before ka sana mag-apply, i-make sure mo na okay sa yung salary kung gusto mo, yung company, yung culture, or more likely talaga yung task, yung jobs and responsibilities. Kasi alam ko talaga yung iba, ang dami naman nito.
Yung ginawa ko nun is Yes. nag-apply lang talaga ako, nag-risk lang talaga ako. Sabi ko, kaya ko ba 'to? Pero alam ko kaya ko 'to, eh. Gagawa lang ako ng paraan para makaya ko. So yun, kailangan mo talaga i-assess yung sarili mo. As you're an Yes. aspiring VA, please assess yourself, your skills, expertise, and anything that could help you land a client. And at the same time, please also do some research and also visualize yourself na pag magkaroon ako ng ng client, ito yung gagawin ko. Papabilibin ko si client. I will please him or her. Kasi pinili niya ako. Ang dami talaga yung nag-a-apply, to be honest. 200, Sobra. 300 clients. Super. Tapos, kaya nga may For one nakabasa. role. Oo, for one role lang ha. Pero Mm. paano pa kayo kung marami pang roles? Kaya nga nagigets ko rin yung mga recruiters na sana naman parang Yes. kung yes kayo, sumipot kayo, mag-undergo kayo ng training kasi professionalism mo yan yung na ano, tsaka yung pagiging Filipino VA, to be honest, sad na sad ako sa may mga bad comments about Filipino VAs, Oh, hindi ang naman dami ko lahat, naririnig. ang sakit lang, like bakit sila Oo. gano'n? Ay, Pinaghirapan ko rin 'to, parang gano'n, like true. Totoo proud pa yan. naman ako na VA ako and others sinasabi, "You're just a VA." Sabi ko, "No, I am a VA. I'm not just a VA. It's a profession din." Yun, kaya yun yung sabi ko lagi sa sarili ko or tsaka yung mga kausap ko na mga parang dati kong classmates gusto mag-VA, sure ka na ba? Kasi Ask yourself dito yung muna, parang ready ka ba? BPO, oo, ready ka ba? Ready ka mentally, physically, lalo na sa time zone differences sa time Yes. zone. So, yun, yun talaga advice ko lang talaga. Like, assess yourself first before you become a VA. Para alam mo sa Yes. sarili mo, you're the one providing the services kasi. More likely, yun yung pag-interpret ko sa VA, like, you're the one providing the services Mm-mm. and binabayaran ka ni client. Ganon. Hindi ka talaga yung typical na corporate setup na follow the rules, follow the this and that. There are times that you need to be proactive and take initiative as well. Yes. It really depends on the situation. Pero, yun nga, sana lang, hindi nila masamain to, pero Yes. sana naman, process pa lang, ipakita mo na I'm the guy. I'm the VA that you Yes. want. Parang ganun dapat yung attitude mo eh. True. Yan. You asked for it eh. You prayed for it. Tapos nung Oo. nandyan na, mawawala ka. And then, syempre, ayun, thank you sa pananaw mo para ramdam na ramdam ko rin doon yung ano. Kasi, just like last episode namin, segment with the Quantum VA, Miss Aya. If mapapanood mo rin yung last episode with Miss Mel Asaytono. So, hi sa'yo, Miss Mel. Napag-usapan rin namin yan. Yung parang, show up. And please, alagaan natin lahat yung anong tawag dito, yung term na, yung pagkakakilanlan, yung Reputation natin as a yeah, VA. reputation ng, especially the Filipino VAs, kasi marami na kaming naririnig, marami na nagsasabi, I don't want to hire, I'm getting to the point that I don't want to hire Filipino VAs. Oh no, why? No. Yeah. So yung other VAs na nandito sa industry, we are trying to fix yung pananaw na yun na Yes. unti-unti na pong bumabagsak. So please help us. Kasi pag nawala yung tiwala and reputation natin as a VA sa ibang mga clients natin, then everybody, even the aspiring, will not have a chance to jump into this industry. Kasi wala na magtitiwala sa atin. And everyone, kumbaga, kasalanan ng isa could be kasalanan ng lahat. So domino effect ito. And kakailanganin ng mas maraming reasons para, kumbaga, mahirap na yung yung patunayan yung sarili mo as a VA. Mas mahihirap pa yun kasi nga, you're a Filipino VA. How should I trust you? Why should I trust you? Bakit ikaw yung kukunin ko? Marami nang nag-aaral na maging VA even in the other countries. So, pag ako nga nagpo-post ako ng hiring, sobrang daming pumapasok even in other countries. So, sabi ko, God, pasok na rin sila, di ba? So, parang, ang dami na. Hindi na lang tayong Pinoy ang VA.
marami na po. So, alagaan natin yung repetition. So, na-gets ko yung pino-point out mo doon talaga. And marami rin ako nabasa na ganyan. Please, ganun din yung nangyari nun. Parang, please show up. Parang at least man lang, yes, we get it. Marami kayong pinasahan. Kasi sabi, send. Hanggang sa kung sino yung mag-aan sa'yo. Pwedeng No. possibility, diba? So, again, disclaimer para sa ating mga newbies, hindi po kami galit sa inyo, Pero, kumbaga, binibigyan lang namin kayo ng pointers, coming from parang mga ate and kuya in the industry. Pag pumasok kayo dito, yun yung guidelines nyo. So, binibigyan lang namin kayo ng pointers to review. Ayan. So, as I made, diba? So, yung pananaw ni Miss Aya is I understand yung na-post niya kasi sa pananaw ko, nagigets ko si Miss Aya kasi talagang even na yun nga, hindi ka makakapunta kasi baka hired ka na, baka meron ka ng nakuhang job. So, might as well, at least magsabi ka na hindi na po ako makakaten para naman mabigyan ng other chance yung iba. Isipin mo rin yung iba. Isipin mo rin yung nag-check ng mga, ang dami, isang post mo minsan, isang katutak, diba? Isa-sort out mo yun. So, parang, inaano rin namin yan, ina-assess, binavalidate. Tapos, di ba, Miss Aya, andong ka rin sa point na, check mo isa-isa yun, is she the right fit? Okay, di ba? I-check mo yun eh. O, tas minsan naman, iisip mo, masyado na tong magaling. She'll have a chance to get another opportunity or other opportunity. Let's give it a try dito sa nagsisimula. So, may mga chances din na gano'n, di ba? Parang, let's try her. Bigyan natin ng pagkakataon. So, di ba, guys, huwag yung sayakin. Kaya nga sabi ni Miss Aya, please lang. Di ba? So, natin yan, gets natin yan. Pero, yun nga, sobrang thank you, Miss Aya, for sharing yung mga insights mo dyan. Any parting message or last message sa audience natin, the newbies, and maybe even your mga students na tinuturuan mo? Sure. My parting message would be, if you want to be a VA, stop saying I want to be a VA. Make it happen. Put some actions into it and change your mindset. And also be ready physically, mentally, and emotionally. Yun lang talaga kasi yun talaga yung mga factors na mag-affect sa'yo. More likely talaga mindset. Tapos, once you put your heart and mind into it, alam ko naman makakaya mo yun eh. You can be a VA. With or without any help from anyone. It's really up to you. Yes. True. Kaya nga sabi ni Miss Aya, I did it my way. Kasi, hindi niya sinasabi na nagawa niya yon on her own lang talaga. Of course, there are supports. Merong mga sumusuporta sa kanya. Pero, yung sinasabi doon ni Miss Aya, I did it my way kasi nag-research ako, hindi ako nagpa-spoon feed sa sarili ko. Ginawa ko yung makakaya ko para turuan ko yung sarili ko. So, I did it my way. Thank you. So, ang ganda nun, Miss Aya. Thank you. Na-enjoy ko yung usapan natin. And yun nga, tinitignan ko yung time natin. Sabi, pwede ba mag-extend, Sir Ray? Sabi natin, hindi natin masyado di ba? Pero, ang ganda ng usapan natin, Miss Aya, ng kwentuhan natin. And hopefully, siguro baka sa next episodes, makasama ka ulit namin para matuloy natin yung iba pa natin kwentuhan. Kasi napakarami pa, for sure. And dami pang experience na share sa amin. Gusto ko talaga. Yes. Schedule natin yan. So, marami pa tayong pag-usapan for sure. And alam ko, marami ka pang mga may share na call out para sa ating mga kapwa-bigs. Kasi we need to call out na talaga. Medyo alarming na yung nangyayari. Hindi naman sa, pero para sa akin alarming yung naririnig ko. Alarming. Filipino VAs are like this. Parang, wait, hindi ito pa lahat. Or baka lang sila, hindi lang na-guide ng tama. Parang ganun lang. So, yun lang yung, diba, sana ingatan natin yung, natin lahat. Kasi lahat tayong mawawalan. So, before we end, gusto ko lang ulit tanongin si Miss Aya. From before, eto si Miss Aya, and now, this is Miss Aya. Paano mo ipapakilala si Miss Aya ngayon? From before, kung sino dati siya at sino na siya ngayon? Sure. Dati, isa akong nangarap lang maging VA, tapos na-scam, marami pinagdaanan, at saka muntik na sumuko. Pero siguro
dahil sa mga pinagdaanan ko, eto na ako ngayon. I've been through a lot. Marami na akong nakausap na iba't ibang tao with diverse personalities. At saka, yung mga point of views nila, yung mga lessons na mga binigay din nila sa akin, super helpful talaga yan. So, eto na ako ngayon. Si Aya na to, VA pa rin, coach na, single mom pa rin, pero coach na, hindi pa naman yung parang kilala, pero nag-start kasi ako sa mga friends ko muna eh. Kasi I want to assess as well kung makakatulong talaga ako sa kanila. Pero kahit pa paano, tumutulong din ako sa mga FB groups if ever. Pag may kita mga anonymous participants, sometimes ganyan ako kasi parang ayoko lang masabihan na nagmamarunong or something. Pero I really want to help. Kaya pag may mga VA resumes na gusto mo ipasend, ipa-check sa akin, send mo lang sa vcoachia11@gmail.com. Bigyan kita ng tips and bibigyan din kita ng parang feedback as well. Yeah. Take note nyo yun guys ha. Pag hindi nyo nakuha, replay nyo lang tong live natin para ma-reach out nyo po si Miss Aya Victoria Regato. So, thank you so much. Meron ka pang mga i-share na social media accounts? Pwede natin ulitin para ma-jot down ng ating mga viewers. Ay, sure. Yung sa Gmail ko actually is vcoachia11@gmail.com. Yung Facebook ko is Aya Victoria Regato. Kung nasa screen, yan talagang name ko. Ako yung naka-yellow dun. At saka, ngayon parang nag-start ako kahit paano, gumawa ako ng page ng I Am Your Assistant at saka yung sa coaching ko. Pero medyo hindi ko masyadong nilalagyan ng updates yet kasi may plano pa ako dun. Gusto ko makita kasi nila yung journey ko talaga. Like, hindi talaga yung tipong puro lang sabi. I've been through a lot. I've been away for 7 years. I wanna show it to you. Yun talaga, yung gusto ko. So, yun. Aya Victoria Regato yung FB ko. At saka yung Instagram, hindi ako masyadong active doon. Pero yun lang talaga. If ever may mga updates, yun talaga yung parang, kung gusto mo mag-reach out, Aya Victoria Regato, yun yung FB ko. Ask ka ng tips, just let me know. I want to help aspiring VAs. Wow. So, thank you so much. So, this is Miss Aya Regato and she did it her way. So, and of course, reach out niya lang po si Miss Aya and for sure, tuturuan niya kayo kung paano gagawin ito your way. Okay? So, maganda kasi yan, Miss Aya, parang tama yung sinasabi mo. Do it your way, find your way. Parang ganon, di ba? So, yes. Thank you so much, Miss Aya. Thank you everyone sa lahat ng nanood dito. Please do follow and like our social media page. And panoorin nyo rin po yung ating mga iba't ibang segments dito sa The VA Radio. We have yung Mondays to Fridays na episode natin. And especially, syempre, abangan nyo rin po yung susunod na episode natin ng The Quantum VA dito sa VA Radio. Thank you so much, Miss Aya. Thank you so much. It was a pleasure. Me too. Enjoy ako. Ako din. Parang kwentuhan lang talaga. Yes, totoo. Ay, no. Jokes are really. Ay, pero thank you so much. Ay, nakaano pa pala tayo. Kwentuhan dito sa The VA Radio. Kwentong VA. Dito nagsisimula ang tunay na tagumpay. Maraming salamat sa pag-tune in at abangan ang susunod na kwento ng inspirasyon at tagumpay.